Alright, mega love shout out mga boss. Nandito tayo ulit kay Attorney Claire Castro. Kay Yusek Claire naman tayo mga boss. So hiram tayo ulit ng topic na maiksi. Puro mahaba kasi si Attorney, 30-40 minutes. Ito meron ako nakita 24 minutes. Paano kumita ng bilyon? Sina VP Sara at Manscarpio. Paano nga ba kumita ng milyon? Tingnan nga natin to. At i-fast forward natin to para mapabilis. Fast forward. Ay, ganun ba? Ako si Simon. Ano pangalan niya ulit? Mabait na asawa. Supportive. Forward. Supposed to be May 29. Sabi, hindi, diba? Dapat May 1st na lang. Ito pa. So, mga ka-clear, maingat po si Congresswoman Luistro. Bakit? Kasi ayaw niya ma-question sa Supreme Court. Kaya gusto niya magtuloy-tuloy ito. Baka because of this technicality, pung! Maniwala na dapat hindi diba? So, maingat. So, pero di ba sinabi natin, di kung hindi man lalabas, if ever man, di ba? Di dapat mabuksan ito ng BIR. Kasi nakita yung yaman. So, yung yaman ba nila sa kayong binayaran na tax, tugma. Di ba? So, yun. Mabilis naman kumilos ang BIR, mga ka-clear. Unang-una, naumpisahan na si Harry Roque. So don't tell us na pamumuliti ka to. Bakit? Lumalabas sa records Lumalabas naman sa records na mayaman. Ay, ito pala. Oo nga, no? Si Inday Harry Roque, di ba, nag-donate siya ng 32 million pesos plus sa pangangandidato ni VP Sara. Ang tanong, kasi walang donors tax pagka during the campaign for campaign period, for campaign purposes during the campaign period, wala naman tax yun. But ang tanong, saan kinuha ni Harry Roque yung 32 million na dinonate niya kay VP Sara? 32 yata, wait lang ulitin ko, 32 or 36, wait lang po, yes, donor, campaign donor. Hey. Marakan tayo kagad Tokis Wait lang. Ang bilis. 19, 3 parties, split t-shirt. 36 na, galing na asawa ko. Galing talaga. Tandaan niya, 36. Ako nga, 32. Wait lang Yun mga kaya. Yan 32 million. Tumataginting na 32,410,343,000.72. Ngayon, binanggit ko sa inyo, di ba? Sinabi niya na kaya siya natalo kasi kulang ang pondo niya. Why did you have to donate this much if you did not have much fund? Di ba? For your own campaign purposes. Natalo ka, wala kang pera, pinamigay mo sa iba? So, ang tanong, saan mo ito kinuha? BIR. Yun na nga. Hindi ko dapat matanong nyo ito. Sinasabi niya kay Sara. Mahubra na si Sara. Diba? So, ang tanong, laki din si Sherwin Gatchalian. Laki. 12,000 million to 30 youth. Okay? So, alam ko, panterd nga siya. Meron pa iba Ito ba yun? In-kind, advertisement. Sino to? Okay. SDEPCO, Realty. Lakas. Talaga malakas talaga siya, Lakas CND, laki, Diba? So, ito, okay na si Sherwin. Mayaman naman si Sherwin. Walang problema yan. Ito, mga ka-clear. Diba? Kung ito, saan ito kinuha? Siyempre, diba? Mayaman si Harry Roque, si Inday, So, ang ano kasi dito mga ka-clear, ang naging issue dito, tinransfer niya kasi yung lahat ng shares niya. At pinakita ko sa inyo kagabi kung ba't na-float yung pera, yung amount doon sa kumpanya. From 3 million to more than 18? Basta malaki. Ang laki nung itinaas after a year. After a year, lumaki siya. Ngayon, lahat ng shares na parang 99% itinransfer kay Percival. Kaya nga dawit si Percival sa tax evasion Kasi para in conspiracy. Kasi siya yung naging beneficiary nung pag-transfer. So, sabi naman ito ni Harry Roque ngayon, kaya daw lahat yung tax. Pero you have to prove that. Kasi tinransfer mo. Kaya, ako tayo mga kaya ganito. Sa SEC kasi, pag gumawa ka ng GIS, ang papalitan mo lang doon, ay kunyari, na-transfer mo and everything. Pero yung iba kasi, hindi nila ginagawa yung tamang proseso. Ang paggawa ng tamang proseso dyan, pag may shares siya, syempre dapat ibigay mo na sa kanya yung certificate of shares. Diba? Ibibigay mo yun kasi binenta mo or tinransfer mo, dapat nasa kanya na yun. Plus, dapat mga ka-clear, naka-record yan sa BIR. Kailan mo na transfer? Diba?
Pero kasi sinabi niya kasi trust lang to. Pero you still have to make a report on that. Sa SEC. Anong klaseng transfer ang ginawa mo? Yung iba kasi SEC lang. Tapos without paying the tax. Pero pag tinransfer mo yung shares mo, may bayad yun. Kaya nga, okay. Diba? May capital gains yun, may doc stamp tax yun. Diyos ko po, Rudy. O contrast yun, you have to prove that. The problem is, hindi niya naman bigay yung, pera, yung dokumento na yun. Na trust agreement lang yun. So, ang presumption yung transfer mo for value. Kaya hanapin ka ngayon ng BIR, sinampan na sa korte. Because ikaw na palabas yung document niya na yan eh. O anyway, dito si VP Sara at saka yung asawa niya mga clear. Tingnan natin, ha? Inahabol na rin ng tax. Ng Bureau of Internal Revenue na magsagawa ng Ipinag-utos ng Bureau of Internal Revenue na magsagawa ng tax audit kay Vice President Sara Duterte, kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio at sa siyam nilang mga negosyo. Sa pahayag ng BIR, naglabas na sila ng mga letter of authority para isagawa ang mga tax audit na ito. Ayon sa BIR, nakita nila na may probable cause para sa pagsasagawa ng formal audit investigation sa mag-asawa. Yes, bakit? Ba't nila nakita? Napakita kasi ng AMLAC kung ilan yung pasok, labas ng pera. Umabot sa 6.7 billions ang transactions. Wala pa dyan yung iba na smaller than that amount na hindi covered at hindi suspicious. So, ang tanong, dapat din nilang busiin? Yes. Titignan nila, magkano bang binayad ni Mans Carpio na tax? Sila mag-asawa. Diba? From the time na sila mag-asawa, nagkaroon sila ng business, nagkaroon sila ng office, hanggang ngayon. Tanong ko, malaki yung law office, alam ko may branches pa sa law office itong si Mans Carpio. Nagbabayad ba sila ng tax? Diba? Baka kasi porkit ma-impluensya, may power, Duterte, walang pakialam sa batas. So yun lang yung medyo nakakatakot dun, ang clear. Diba? Oh, sige, tuloy tayo. Inatasan na nila ang kanilang revenue officers na suriin ang kanilang books of accounts at ibang accounting records. Layon daw nito na makolek. Naku, pupuntahan na lahat ng mga opisina nito, mga clear. Kasi may karapatan po ang BIR na checkin yung mga books nyo, yung mga ano nyo, yung mga records nyo. Totoo yan. Kaya kami mga examiner eh. So, hindi porket Duterte, ligtas kayo sa BIR. Kasi yung mga kumpanya dito, ako, may kakilala kasi ako nakakilala ko examiner, talagang pagka yung mga kumpanya, especially sa Santa Cruz, Manila, talagang minsan at random yan. Chine-check. Diba? Lalo pagka meron sila meron nga akong kakilala, kilalang restaurant, mga kakli, Chinese restaurant. Biglang all of a sudden, nagsara. Yung pala may naging issue dito. Siguro after nabayaran, nagbukas naman ulit. Diba? Huwag nyo na paabutin sa court. Kasi pag umabot sa court, baka yung criminal liability, hindi na nyo masettle. Aray ko po, ang mabigat. Tingnan na natin paano sila kumikita ng bilyon. Ang mga tamang buwis para sa gobyerno. Tiniyak naman nilang igagalang ang karapatan ng mag-asawa. Susundin daw ang mga alituntunin ng kanilang Run After Tax Evaders or RATE program na pangunahing programa ng BIR laban sa tax evasion at tax fraud. Sinusubukan pa po namin kunin ang panig ni Vice President Duterte at Attorney Carpio. O, diba? Ito, definitely, hindi nyo ito mapipigil. Katulad ng nais yung pagpigil sa AMLAC, saka sa BSP. Mga kaklir. Kaya lang, I cannot see the point. Ako mga kaklira, kahit sabihin mo na pribado ka, kasi ang parang katwiran ni Mans Carpio, pribadong tao siya, hindi siya dapat kasama eh. Pero kasi, mga kaklir, mismong si VP Sara ang nagyabang na malaki naman ang kinikita nyo or malaki naman ang pera nyo because nagtatrabaho yung asawa niya. So, ibig sabihin, nilagay yun dyan na law office, ano mga businesses dyan, iyon yung kinikita, kaya kayo yung mayaman. Merong 9 million or 8 million na professional fee. That's the point. Ngayon, ipinagyabang ni VP Sara dito sa Vox Populi, sa interview sa kanya ng mga ka-DDS. Doon niya sinabi, teka lang, hanapin ko mga kaklira para meron tayo ano dito. Ha? Teka lang ha. Ito. Mahaba ito. Ito na lang maiksi. Ito maiksi. Mas maiksi dito. Wait lang ha. Idinetali pa nila to eh. Ito. Sige. Ako nagtatrabaho naman.
Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun nga isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi, Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita, kasi utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. 'di ba? Kapal na mukha, 'di ba? Oh. Mga clear, hindi ko alam kung aware ba si BP Sara na itong mga sinasabi niya, talagang pwede siya masubject sa pag-examine ng mga ng BIR. Ngayon, di ba, we're talking about SALN eh. Sinabi niya, nagtatrabaho naman yung asawa niya. Nagsipin, mga clear, meron pa yan dito sa mga clear, ha? Meron pang mas mahaba dyan eh. Sabi niya, basta ilaano yung trabaho ng asawa niya. Dito ba? Baka dito, mas mahaba. Tingnan ko lang dito, ha? Ayan. Yun nga isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. 'Di ba? Kapal na mukha, 'di ba? Ito lang mga kakasyon sa kapasidad ko na magtrabaho ng maayos. Kahit sa Department of Education, meron kaming matatag agenda. Mabilis namin na nagawa yung pag-roll out ng curriculum. Hindi nga niya na, Hindi nag-push through. hindi niya yun na-implement. Hindi nag-push through Yung yan. curriculum, saka di ba sabi niya wala siyang alam dun. Pinakita ko yun sa inyo mga clear. Ibang Wait class lang, ha? talaga. Tingnan ko. Hindi na eh. Oh, ito. Ito. Mga clear, ito. News to. Tingnan nga. Medyo mabagal. Yan, nasabi niya, di ba, magaling daw siya magtrabaho. Sige, matatag. Ito. Ayan, tago. Ayan. Mga clear. Tagal. Buffering. Okay, ba tayo? Wait lang, mga clear, ha? Di ba pinukpuk ba tayo lumabas? Ayan, ito. Mga clear, ha? Pakita ko, ha? Sabi niya, di ba? Sinabi siya na mabilis, Duterte leaves unfinished business at DepEd. June 21, 2024. Okay? A ship captain expected to lead his crew safely through their journey. But for teacher bonds, Vice President Sara Duterte's sudden resignation was like a captain abandoning his crew during their voyage since most of her programs in DepEd have yet to start. Hindi pa niya nasimulan. Diyos ko po. It is like, what happened? She told the inquirer. Of course, it was really shocking though she should have done this alone. Okay. Shocking daw. Pero dapat noon pa daw niya ginawa na nag-resign. Ayan. Of course, it was really shocking though she should have done this a long time ago. Ayan. Saan ba yun? What I mean is, out of the blue, you decided to resign as DepEd secretary while the program initiated under your leadership have not started at all. Or is nothing being done yet? Teacher boss wondered whether Duterte's policies would remain such as removing classroom decorations like artwork and posters. So can I bring them back? And now there are many other questions raised after the resignation, like what will happen now to her projects that are not even being implemented yet? Among these projects were the shift to the matatag curriculum for basic education from kindergarten to grade 10, which DepEd planned to implement in phases. It is set to begin school year 2024 to 2025. Hindi pa nila nagawa. Hindi pa nila na-implement. So, sino nagsisinungaling dito? Diba? Napabalik namin ang mga bata. Isang araw lang from modular, no classes. Balik kayo lahat sa paaralan. Meron yan? Siyempre, oo. Number 1 si Sara dyan para akala niya number 1 siya. Saan ba yun? O, di ba? Kailangan unti-unti. Mag-focus na. Habol-habol nila lagi. Sinabi ko na nga, si BBM walang sinseridad. Talaga naman. Maleta, kung interested kayo sa... Ito mga clear, anyway, may maleta na naman siya. Pero ang tanong natin, yung maleta ba may pera? Wala Diba? nga. Alam nyo Tama. sabi, maleta, pero walang nakitang pera. At di naman nila nakitang binigay kay Pangulo. Di ba? Ginagawa lang nila to eh. Gumagawa lang ng issue. Para siyang, tawag doon? Parang pinapakalat na para maging naka-stick na. Di ba? Naka-stick na yung pangalan na maleta. Samantalang, yung maleta, 2018. Di ba? At sa kanila, duffel bag. Paano na yung paano na si Sammy Uy? Diba? Kaya naman mga sinabi ko na sa inyo na kaya nadadamay yung asawa ni VP Sara ay dahil pinagmalaki niya na kumikita daw ang asawa niya at, diba? Kumikita yung asawa niya kaya may kita sila.
naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun yung isang member ng Committee of Justice. May utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. O, mas malaki pa yung pera nila dahil wala pa yung 9 million. So pag binayaran tong utang niya, mas malaki pa. Di ba? Ano na to? Ang nasa account nila, di ba 2 point something billion kasi yan, inflow and outflow lang o 6. Eh di aabot na ng 3 billion pala yung pera nyo. Ilan yung 2 point something? 2.8 ba? Oo, kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita. Kasi utang pa lang siya sa iyo. So, Pero matindi, no? May utang na. Ang tanaw, nag-resibo ba to? Ako sa pa. diba? Kapal ng mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa eh, tinitingnan namin siya ng mga ano niya, mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. Oh, may utang na 8 million. May gana pang gumanat. O yan mga clear. Kaya lang, kakasabi niya yan, hahanapin niya ng BIR. Paano kayong kumikita? Gano'n talaga ang acceptance fee ng asawa mo? Eh, sinama mo eh. Dinamay mo. Tapos ngayon, sasabihin ng asawa mo na, uy, wag niyong pakita yan kasi private yan. Data privacy. You're violating data privacy law. So, Really? it means, totoo yung property, totoo yung inflow and outflow na yun. Kaya sila galit. Kaya galit si Mans Carpio kasi totoo na kanila yun. Impliedly, ganun yung dating. Hindi nga tinanggi, Impliedly, may attorney. admission sila. Hindi nga tinanggi. Diba? Kasi pwede sabihin, hindi akin yan. Bahala kayo dyan, hindi akin yan. Diba? Ito certificate, hindi akin yan. Hindi eh. Mga kaklir eh. Diba? Huwag yung palabas yan. Violation yan ng rights ko. Oh, ibig sabihin, Hindi, totoo. hindi na nila. Umamin. So how can you explain that now? Ba't ganyan kalaki? Diba? At tatay mo, galit na galit sa Mighty Cigarette. Tapos kinuha abogado si Mans Carpio. Tapos millions ang na-settle. Diba? Kasi inahabol ng BIR din yun. Oh. May mga clear yan na ang BIR po, sinabi nila ay titignan nila, tax audit, titignan, at pag-aaralan kung paano yung flow ng yaman ni VP Sara kung tumutugma ba sa mga tax na kanilang binayaran. Yo. Okay mga clear, thank you so much. Oo, anytime masyadong, ayan, abutin tayo alas 12, mag-good morning na ako. Paano mga clear? Hanggang bukas, don't forget to like, share, and subscribe. Mami Ida Masukat, Auntie Amitis Bayabaw, Mami Atricia Martin, Mami Antonia Vicente. Hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clecash, pagpalalang, huwag tulugan yung kalpatan. Bye-bye! Salamat, attorney. At Food Pantry. Alright. So, ayan, Mabsat. Mag-e-end tayo kay attorney Claire, Mabsat. O, di ba, Tokis? Grabe. Ganun lang kumita ng bilyones. Di ba? Kailangan maganda yung contact. Diyos ko. Yung asawa ko nga kumikita ng laki ng kita ng asawa ko. Diyos ko, Lord. O tapos magrereklamo sila. Private citizen daw. Baka nakalimutan nila mga kabsat. Conjugal property sila. Meaning kung ano yung pera ni Sara, pera din ni Mans Carpio. Diba? Diyos ko, Lord Rudy. Kaya reklamo sila nagreklamo kaya nag-iiyakan sila. Alright. So ayan, Mabsat. Maraming salamat po. No? Nagsama-sama tayo ng 1 hour and 30 minutes. So, ito nga no, yung Queen of Tokhang, nako po, this Diyos ko Lord, good luck na lang, no? Kasi lalo na 53-0, ano? Akalain mo yun, 53-0 ang votings, unanimous. Kaya, nako po, sigurado hindi na makakatulog si Lustay, no? Pero anyway, Mabsat, ano man magiging decision niya sa Senado, no? Tingnan natin, kasi nakalagay naman doon, discretion na ng Senado yan. Siyempre, separation of power, ba't kasi nakikialam pa, no? Diyos ko, at saka yung binigay nilang ruling kanina naman, yung bagong nilabas ng Supreme Court, yun yung apela mismo nung si Chis Escudero pa, last year pa yun. Ibang set na ngayon. Ako, Diyos ko Lord. Sigurado magsasalita dyan yung mga framers ng